Ang sabi, ang tao, bago pa man daw isilang, ay nakatakda ng oras at petsa ng kanyang paglisan sa mundong ito. Ang kamatayan, katuwang din daw ng buwis, ang tanging isang sigurado o isa sa dalawang sigurado sa mundo. Iba-iba lang daw ang paraan at ang itinakdang araw, taon at buwan. Pero mga kapatid, kahit ano ang ating gawin, kahit anong paghahanda pa, ang pagkaabalahan ay darating at darating din ang araw na dadalawin tayo ng figurang may kalawit na tangan. Pero sa ating kwento ngayong Lunes ng Kababalaghan, mga kapatid, may isang lalaking sugarol na matinik at batikan ang susubukang makipagpustahan mismo kay kamatayan. Oras na sana para sunduin ang kaluluwa ni Deo, pero hahamunin niya si kamatayan ng isang laro ng baraha. At dito ay napatunayan na ang salamangkang kayang gawin ni Deo pagdating sa balasahan, kung siya ba ay mananalo at madadaan niya si kamatayan sa pagiging tuso. Yan po ang ating malalaman sa kwentong sinulat ni Ginoong Orly Aquino ngayong Lunes, mga kapatid, para sa edisyong ito ng Sana Lord. Atin na pong simulan ang dulang pinamagatang Kalawit na Pusta, Mahiwagang Baraha. Minaalas ako ngayong gabi Ngayon lang ako nang galing sa sugalan na wala akong kinita. Kasi pag ako ang bangka, umiiwas yung iba nagsusugal. Nagdududa sila, nandadaya ako dahil madalas ako manalo. Ay, pera. Kahit naman totoong nandadaya ako, minsan man wala niyang isang nakabuko sa akin. Mabubuko ba naman nila ang gaya kong sugarol? Hustler to. Deo. Parang may tumatawag sa akin sa likuran ko. Ano yun? Parang may sumusunod sa akin dito sa madilim na eskinita. Ano yun? May nakatalukbong ng itim na parang sumusunod sa akin. Tama ka, Deo. Sinusundan nga kita. Bakit? Bakit kita sinusundan? Magpapakilala ako sa'yo. Sino ka? Ako, si Kamatayan. Kamatayan? Ano, Elmo? Kamatayan? Oo, Berna. Kamatayan ni Deo. Yun lang ang alam kong makakapigil sa balak niyang pagsira sa buhay at pagsasama natin. Akala ko pa naman kung ano na yung problema mo, kaya hindi ka makatulog kahit nakahiga na tayo. Huwag ka na nga mag-isip ng masama sa kapwa mo. Si Deo ang nag-iisip ng masama laban sa akin. Naniwala ka naman sa sinabi niya. Desidido siyang maagaw ka sa akin. Elmo, alam niyo mag-asawa na tayo. Pero matapos siyang mabiyudo, nagkakursunada na siya sa'yo. Lasing lang kasi siya minsan kaya nanligaw siya sa akin. Berna, alam kong tototohanin ni Deo ang sinabi niya sa akin. Ang banta niya. Tanda mo, pare Elmo. Masama ako kaaway Hindi ako nagpapargabyado. Matapos mo ako awayin at gulpin dahil sa panliligaw ko kay Berna na nakala akong dalaga pa, aagawin ko siya sa'yo. Mangyari na mangyari, aagawin ko sa iyo ang asawa mo.
Malaki ang kursunada ni Deo sa'yo, Berna. Kahit 10 taon ang tanda niya sa'yo. Kahit naman anong panliligaw ang gawin niya sa akin, hindi ko naman siya papatulan. Berna. Elmo, ipanatag mong loob mo. Huwag mong problemahin ang Teo na yun. Nagkataon lang na kapitbahay natin siya dito sa nalipatan nating lugar. Nagulpi ko ng gusto si Deo nung nag-away kami. Paano kung gumanti siya sa akin? Nilabas mo yung baril na yan, Kuya Jack? Wala, Minnie. Baka may balak kang gumanti kay Mang Deo, ha? Ba't ko naman gagantihan ng kalugar natin na yun? Eh di ba, sinampal ka niya nung nakaraang linggo lang nung bahagya mo siyang nabundol ng motorsiklo nung lumaban ka sa kanya. Tinan mo, nabugbog ka pa. Wala akong planong gumanti sa gurang na yun. Kabisado kita, Kuya. Ayaw na ayaw mong naaapi ka. Kahit nung bago pa na aksidente sina Mama at Papa, madalas ka nang makipag-away kapag naagrabyado ka. Nagbago na ako. Wala nang mawala ang magulang natin. Lalakad na ako. Oh, teka, saan ka pupunta? May kaibigan akong nanghihiram ng barel. Gagamitin daw niyang props. Mag-extra kasi sa shooting ng isang pelikula. Kanina pa siya naghihintay sa akin kaya tutuloy na ako. Di ko makalimutan ang atraso sa akin ng matandang Deo na yun. Tinalo niya ako sa mano-mano dahil malaking lalaki at baskulado siya. Kung inaakala niyang di ako gaganti sa kanya dahil patpatin ako, nagkakamali siya. Ang baril kong ito ang magbibigay kay Mang Deo ng maaga niyang kamatayan. Matapos kong iparada ang motorsiklo ko sa kanto ng iskinita, dito sa likod ng malagong talaib ko na ito makukubli. Dito ko aabangan si Mang Deo. Hoy, ikaw. Huwag ka sumunod sa akin, ha? Ha? Hindi ako nangipaglokohan sa'yo, ha? Intindihan mo? Ha? Si Mang Deo. Ito, ha? Ano ang kagulong ng ginagawa niya? Naglalakad siya sa iskinita na parang may kinakausap siya. Pero wala naman ako nakikitang ibang taong kausap niya. Tigilan mo ako, ha? Pag hindi mo ako tinantanan, ha? Ha? Ikaw, ha? Diyan sa pagbuntot-buntot mo sa akin, malalagot ka sa akin, ha? Tanda mo yan, ha? Anong nangyayari sa gurang na yun? Nagsasalita siyang walang kausap. Nagluwag na yata ang tornilyo ng ulo niya. Nasisiraan na ng bait si Mang Deo. Matulog na tayo. Mauna ka na matulog, Berna. Ano pa bang iniisip mo? Pag inaway uli ako ni Deo at pinagtangkaan niya ang buhay ko. Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Ano ka ba? Kaysa maagaw ka niya sa akin, Berna. Kaysa mapatay ko ni Deo, uunahan ko siyang itumba. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo, Deo. Para patunayan sa iyo, magtatanggal ako ng talukbong sa ulo. Ang ulo mo? Bungo? Ngayon, naniniwala ka na bang ako si Kamatayan? Kamatayan? Iisang dahilan kaya nagpakita ko sa iyo, Deo. Oras mo na. Kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Wag! Walang makakapigil sa akin para patayin ka. Ayoko pa mamatay. Tikman mo ang bagsig ng kapangyarihan ko. Ang lagim ng kamatayan mo. Sa pamamagitan ng talim ng aking mahabang kalawit, mamamatay ka na. Mamatay ka! Wag!
Kamatayan! Huwag mo kamatayin! Alam ko makapangyarihan ka at wala akong kalaban-laban sa'yo. Pero kung pwede, bigyan mo ako ng pagkakataong ipagtanggol ang buhay ko sa parehas na laban. Sige na! Anong laban ang sinasabi mo? Sugal! Sa sugal! Sugal? Oo! Itong bara. Ayan. Magsugal tayo, kamatayan. Kaluluwa ko ang ipupusta ko. Pero ikaw, anong itataya mo? Ang aking kalawit. Sige, payag ako. Buhay ko, laban sa kalawit mo! Kamatayan, maliwanag ang resulta ng mga baraha, oh. Ako ang nanalo sa sugal. Oh, talo ka! Hindi ako makapaniwalang tinalo mo ko, Teo. Wala siyang kamalay-malay na dinaya ko siya kaya ako nanalo. Anong binubulong-bulong mo? Wala kamatayan. Sabi ko, kung meron kang isang salita, tutupad ka sa pustahan. Oh, yun. Hindi mo kukunin ang buhay ng, yung kalaban mo. Ako. Hindi mo kukunin yung kaluluwa ko. At sa akin, ang kalawit mo. Di ba? Manalo ako eh. Oo, Teo. Meron ako isang salita. Tutupad ako sa pustahan natin. Natalo ako sa sugal, kaya heto, sa'yo na ang kalawit ko. Salamat, kamatayan, ha? Ikaw na, Teo. Ikaw na mag-iingat sa kalawit ng lagim. Wala akong nakikitang kausap ni Mandeo sa eskinita. Pero bigla siya nagkaroon ng hawak na mahabang kalawit. Saan ang galing ang kalawit na yun? Akin na yung kalawit na yan. Akin na. Di ko na pag-aaksaya ng panahong isipin kung anong kalokohan ang nangyayari kay Mandeo. Itutuloy ko ng gawin ang plano ko, kaya inabangan ko siya dito sa kanto. Ang baril ko. Habang nakakubli ako sa likod ng mahabang talahib, ipupuntiri ako ang baril ko kay Mandeo. At bago ako sumakay sa nakaparadang motor ko at sumiwat palayo rito, sisiguruhin kong may tutumba ko si Mandeo. Ay, nako. Kahit parang nasisiraan na siya ng ulo, nagtatawa-tawa at nagsasalita na walang kausap. Kahit pa lumuwag at turnilyo niya sa ulo, gaganti ako sa atraso niya sa akin. Tataniman ko ng bala ang katawan ni Mandeo. Papatayin ko siya. May naramdaman akong matigas na bagay na tumalbog sa dibdib ko. Ano kaya yun? May nagtangkang pumatay sa'yo, Teo. Ano, kamatayan? May nagtangkang pumatay sa akin? Ha? May motorsiklong biglang mag-ibis papalayo. Ang sakay ng motor na yun ang nagtangkang pumatay sa'yo. May nagtangkang pumatay sa akin? May bumaril sa akin? Pero tumalbog lang yung bala sa katawan ko eh. Hindi ako tinabla ng baril. Habang hawak mo ang aking kalawit, walang pwedeng pumatay sa'yo. Para pala akong si Superman ito. Kung hindi mo hawak ang aking kalawit, malamang wala ka ng buhay. Ibig mo sabihin, niligtas ako ng kalawit na to? Ha? Ganun na nga, Teo. Kung may kapangyarihan ng kalawit na to, ayos to. Mapapakinabahan ko to. Hanggang sa muling pagkikita, Teo. Ungas ka, kamatayan. Wala nang dahilan para makipagkita pa ako sa'yo. Hindi mo na mababawi sa akin itong kalawit mo. Akin na to. Aangkinin ko na itong makapangyarihang kalawit mo.
Minnie. Oh, bakit ka humahangos, Kuya Jack? Wala. Pag may nagtanong sa'yo, sabihin mo hindi ako umalis dito sa bahay ngayong gabi. Teka, Kuya Jack, sandali lang, oy. Bakit? Bakit bitbit mo pa yung baril mo? Akala ko ba pinahiram mo na yun dun sa kaibigan mo? Napaaway ka ba? Ano, may binaril ka ba? May nadiskrasya ka ba? Wala. Kuya Jack! Huwag mo akong kulitin. Kuya! Kahit kapatid kita, huwag mo akong kulitin. Baka masaktan kita. Lola. Matulog ka na, Kokoy. Ang papa po. Uuwi na rin ang papa mo. Ba't wala pa siya? Madalas naman gabi na umuwi ang papa mo. Pero pag uwi niya, sigurado may pasalubong yun sa'yo. Lola, gusto ko po matulog katabi papa. Alam mo, pagdating ng papa mo, sasabihin ko sa kanya na tabihan ka niya. O siya, sige na, mahiga ka na, matulog ka na ako. Ayaw. Sige ka, kapag hindi ka pa natulog, may lilitaw na mumo. Momo po. Nakakatakot na mumo na kumakain ng taong ayaw matulog. Lola, tatakot po, Momo. Takot ako, Momo. Siya. Sige na, tumahang ka na, matulog na ha. Okay. Papa! Ay, Deo, mabuti naman at umuwi ka na. Ba't umiiyak ang anak ko, ha? Papa! Naku, Deo, kanina pa iyak nang iyak yung anak mo. Ngayon lang matulog nang hindi ka katabi. Anak ha, tatabihan kita sa pagtulog, ha? Papa, takot ako, Momo. Inay, tinakot niyo yata ang anak ko. Ay, ayaw kasing makinig sa akin. Ba't niyo kasi tinatakot ang anak ko? Alam niyo naman kahit binata na siya, isip bata pa. Anak, dinidisiplina ko lang si Kokoy na hindi nagawa nung namatay mong asawa. Masyado kasing mabait ang manugang ko ngayon Sige na. Tahan na, Kokoy. Papa, may pasalubong ka sa akin? Ay, syempre anak. Kailan ko ba nakalimutan magpasalubong sa nag-iisa kong mahal na anak, ha? O ito, yan. Ang paborito mong chichirya. Deo, ano yung hawak mo? Ay, kalawit ho, inay. Ang ganda pong laruan, Papa. Teka, Kokoy. Don't touch, Gusto ko po, Papa. Akin po ito, ha? Hindi ito laruan. Sige na, Papa. Akin po laruan. Akin na po. Pero anak, ano... Pag di po bigay sa akin, iiyak ako. Iyak po ako. Uy, naku, huwag ka lang umiyak na, huwag ka na, ha? Huwag. Eto na, Kokoy, huwag ka lang umiyak, sa'yo na yung kalawit. Yay! Ganda din ng laruan ko. Ano ka ba naman, Deo? Hahayaan mo bang paglaruan ng anak mong isip bata yung kalawit na matalas pa sa patalim? Paano nangyari yun? Anong binubulong mo, Kuya Jack? Tsaka bakit ka napapailing? Ha? Minnie, matulog ka na. Sino sinisilip mo dyan kanina sa bintana? Sabing matulog ka na. Okay, huwag magalit. Pasok na nga ako sa kwarto ko. Sa demonyo yata ang Mondeo na yun . Binaril ko na siya. Pero nasilip ko sa bintana na nakauwi pa rin sa kanila ng buhay. Sinasapian yata ng demonyo. Nakatulog na si Kokoy, babangon na ako. Kukunin ko na sa tabi niya yung kalawit. Yan. Lalabas na ako dito sa kwarto ni Kokoy at doon na ako matutulog sa kwarto ko. Yan. Yan. Doon ko natutuklasin ko ano pa bang ibang kapangyarihan itong kalawit ni kamatayan. Pero teka, sisiguruhin ko muna ang suspecha ko.
Di ko nakilala yung nagtangkang pumatay sa akin kanina dahil madilim sa eskinita eh. Pero may suspecha ako kung sino ang bumaril sa akin. Mini! Mini! Bakit, Kuya Jack? Lumabas ka muna riyan sa kwarto mo. Bakit nga? Lumapit ka dito, dali. Tulog na ako eh. Mamaya ka na matulog. Sagutin mo muna ang telepono dito sa sala. Ba't di pa ikaw ang sumagot? Huwag ka ng maraming tanong. Hello? Hello? Sino po to? Si Deo. Kapitbahay niyo. Mang Deo. Ba't ho kayo tumawag? Si Jack. Si Kuya Jack ho? Oo, si Kuya Jack mo. Mini, sabihin mo kay Mandeo na kanina pa ako natutulog at hindi ako umalis. Ha? Mang Deo, kanina pa ho natutulog si Kuya eh. Ba't niyo po siya tinatanong? Ba't niyo po siya hinahanap? May ginawa po bang masama yung kapatid ko? Halata ako nagkaila sa akin yung nakababatang kapatid ni Jack eh. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya maghapon na hindi umalis ng bahay yung kuya niya. Dahil madalas, gabi o madaling araw na umuwi ang ungas na yun eh. Pag napatunayan kong si Jack nga nagtangkang pumatay sa akin, re-race bakang ko siya. Kaya hindi ako matutulong ngayong gabi. Hanggat hindi ko natutuklasan ng iba pang kapangyarihan ng kalawit ni kamatayan. Deo. Kamatayan? Ako nga. Bakit ka biglang lumitaw dito sa kwarto ko? Bakit ka nagpakita uli sa akin? Nasa iyo ang aking kalawit. Nakasangkapan ko sa pagpatay sa mga taong oras ng mamatay. Pagpatay na ikaw na ngayon ang gagawa. Ha? Anong ako na ang gagawa? Papatay ka. Ako? Papatay ako? Pumatay ka na pumatay. Magsabog ka ng lagim. Kamatayan! Wala kang karapatang utusan ako. Habang nasa pag-iingat mo ang aking kalawit, Deo, hindi ka makatututol sa nais ko. Paano kung hindi kita sundin, ha? Papatay ka sa ayat sa gusto mo. Papatay ka ng papatay! Di ako gagawa ng gulo, Berna. Elmo, pinapaalalahanan lang kita. Mahigit 3 taon na tayong kasal. Kilala mo ako. Pasensyoso ko. Bakit nag-ensayo ka ng boxing? Bumili ka pa ng punching bag. Naghahanda lang akong ipagtanggol ang aking sarili. Elmo, hindi ka naman dating ganyan eh. Buti na ang handa. Si Mang Deo bang pinaghahandaan mo? Aminin ko, Berna. Siya nga. Pwede ba? Huwag kang magpa-apekto sa banta niya. Kung ako lang ang plano niyang guluhin, magtitimpi ako. Pero pag tinutuon niya ang banta niyang aagawin kanya sa akin, mapapatay ko siya.
Lala? Mamamatay po ako? Oo, Kokoy. Mamamatay ka kapag nahulog ka riyan sa taas na puno ng mangga. Hindi po, Lola. Bakit kasi umakyat ka yan habang nagluluto ako sa Kukuha po kusina? ako mangga. Kukuha lang po. Dala mo pa yung mahabang kalawit na may matalas na talim. Ay, gagamitin ko po laruan ko para makakuha mangga. Ay, bumaba ka na riyan. Bumaba ka na at baka mahulog ka pa. Ayaw. Kung di lang madali akong malula, akyatin kita dyan. Wala pa naman ngayon dito sa atin ng papa mo. Ay, baba ka na riyan, bata ka. Ayaw po. Baba! Kukuha po mangga. Ay, dadalas mo! Ay, mahulog mo! Ay! Lola. Ay, apo! Nasugatan ka ba sa talim ng kalawit na hawak mo? Hindi po, Lola. Nasaktan ka ba? Hindi po. Ako'y salamat ay hindi ka naman naano. Walang masamang nangyari sa'yo. Nagulat ka lang kaya ka napaiyak. Lola. Lola. Nakakapagtaka, apo eh. Sa taas ng binagsakan mo ni hindi ka man lang napilayan o nagalusan man lang. May hawak ka pa namang kalawit na matalim. Ano naman kaya ginagawa niya sa kwarto? Ay, sisilipin ko nga ng bahagyang nakabukas ang pinto. Oh, si Deo. Nagtatalokbong ng itim. Deo! Inay. Pala. Bakit ka nagtatalokbong ng itim? Ha? Kasi may ano? May sasalin akong stage play. At yung magiging papel ko po miyembro ko ng kulto. Opo. Miyembro ng kulto? Opo, kulto. Bakit ka naman umiiyak? Papa po. Nasaan ang papa mo? Sabi niya bago ako natulog tatabihan ka niya. Wala naman siya sa kwarto. Nagising po. Wala papatabi ko. Abay, saan napunta yung ama mo? At saka, bakit wala sa tabi mo yung mahabang kalawit na ginagawa mong laruan? Lola. Kung umalis ang itay mo na dala ang kalawit, Kokoy, saan naman yun napunta? Ano, Elmo? Nakita mo si Mang Deo ngayong 10 oras ng gabi? Oo, Berna. Kaya ginising kita. Tinapos ko lang kanina yung programang pinapanood ko sa TV at matutulog na rin sana ako. Pero bago ako pumasok dito sa kwarto, may narinig akong naglalakad sa harap ng bahay. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si Mang Deo. Anong ginagawa niya? Palingalingan siya na parang sinisiguro niyang walang ibang taong nakakapuna sa kanya. Pumasok ba siya sa bakuran natin? Lumampas siya. Ganun naman pala ano pang problema mo? Berna, nakatulokbong si Mang Deo ng itim. Nakatalakbong ng itim? Oo, at may hawak siyang mahabang kalawit. Elmo? Parang may gagawing masama si Mang Deo. Nini? Ba't tayo mo sumagot? Buksan ko nga yung ilaw. Hindi
ikaw ang kapatid ko. Sino ka? Sino ka nakadalakbong ng itim at pumasok dito sa kwarto ko? At may hawak ka pang mahabang kalawit. Sino ka? Jack! Ha? Ang boses mo. Pamilyar sa akin yan, Ungas! Ha? Mang Deo? Tatanggalin ko ang talukbong ng ulo ko para makilala mo ako, ha? Ha? Yan! Kayo nga! Uy! Sumunggab ka pa ng gunting, ha? Alam ko kung ba't ka narito. Alam ko ikaw ang nagtangkang pumatay sa akin. Kung nakaligtas ka sa bala, Oo! Gaganti ako sa'yo ngayon. itong gunting ang totoo na sa'yo. Gunting mo laban sa kalawit ko? Sige, kasado! Okay, Mang Deo. Duelo tayo. Gunting ko laban sa kalawit mo. Wala yang kalaban-laban sa akin. Tingnan natin. Bubutasin ko ng gunting kong katawan mo. Mang Deo? Oh, ano? Ba't binitawan mo yung gunting, Jack? Ha? Ba't binitawan mo? Hindi totoo to. Nananaginip lang ako. Totoo ang nangyayari dito sa kwarto mo, Jack. Totoong di ka tinatabla ng gunting? Oo, dahil wala akong kamatayan. Anong klaseng tao ka? Matapos mo akong saksakin ng gunting mo, ha? Ako naman ang aatake sa iyo ngayon, Jack. Tigman mo ngayon ang talas ng kalawit ko. Tigman mo malagim mong kamatayan. Hindi mo ako mamapatay! Ha? Kamatayan? Huwag mo kaya makatakas ang kaaway mo. Patayin mo siya! Patayin mo! Mang Deo! Mang Deo! Oh, Huwag niyo na pong habulin ang Kuya Jack ko! inamin niyang pinagtangka niya akong patayin, Minnie. Patawarin niyo na ho siya! Hindi pwede. Nakikiusap po ako! Nagmamakaawa po ako sa inyo! Pag pinalampas ko yan si Jack, ako ang uutasin niya. Hindi ho! Ano? Anong hindi? Isa lang sa amin ng kapatid mo ang dapat mabuhay. Siya o ako. Ayoko pa mamatay. Hindi ako magpapaabot kay Mang Deo. Dito ako dadaan sa likod bahay ng isang kapitbahay ko. Jack! Elmo? Ba't tumahangos ka sa labas ng bahay niyo? At parang takot na takot ka. At hindi malaman kung saan ka magtatago. Elmo, kahit bago pa lang tayo magkakilala, hindi ako magkakaila sa'yo. Dahil alam kong gaya mo, nakabangga ko rin si Mandeo. Si Mandeo? Pinasok niya ako sa bahay namin at pinagtangkaan niya akong patayin. Si Raulo talaga matandang yun. Elmo, tulungan mo ako. Tutulungan kita. Jack, kung gusto mo, pagtulungan natin patayin si Mandeo. Huwag kang makisama sa kapitbahay natin si Jack. Ano bang binagsasabi mo, Berna? Narinig ko yung pag-uusap nyo kanina sa likod bahay. Pabayaan mo na kami ni Jack. Makinig ka nga sa akin. Ikaw ang makinig sa akin, Berna. Pag pinabayaan ko mabuhay si Mandeo, tayo ang peperwisyo niya. Maagaw ka lang niya sa akin. Ako ang papatayin niya. Deo, magsabog ka ng lagim. Huwag mo akong utusan kamatayan. Nasa iyo ang aking kalawit. Sa akin ito, di ba?
Yan ang ginagamit ko sa pagkuha ng mga kaluluwa. Wala ka ng karapatan dito ngayon. Tinalo mo lang ako sa sugal kaya napasayo ang kalawit ko. Pero gampanan mo ang dapat kong gawin. Kamatayan! Sundin mo ko, Deo. Pag hindi ka pumatay, babawiin ko sa iyo ang aking makapangyarihang kalawit. Jack, dito tayo magkubli sa likod ng puno, sa tabi ng bahay namin. Madilim dito, Elmo. Dito natin naabangan si Mandeo. Paig kang tulungan ako pagpatay sa kanya. Kung may atraso siya sa'yo, nagbanta naman siyang aagawin sa akin ng asawa ko. Salamat kung tutulungan mo ko laban sa kanya. Ang problema Anong problema? Parang walang kamatayan si Mandeo. Imposible yun. Hindi siya tinatabla ng bala at ng saksak. Malamang gumamit siya ng bulletproof vest. Oo nga, di ko agad naisip yun. Sa ulo natin tirahin si Mandeo. Ayun si Mandeo, naglalakad sa di kalayuan. Nakatalok muna itim, may hawak na mahabang kalawit. Palingalinga siya. Sigurado akong hinahanap niya. Eto ang 2 pirasong bakal. Tigisa tayo. Aanin kong tubon to. Kapag nalingat si Mandeo, hampasin natin siya ng bakal sa ulo. Sige, pero teka. Nawala si Mandeo sa di kalayuan. Ha? Nasaan siya? Naandito ako sa likuran niyo, mga ungas! Mandeo! Magkasunod ko kayong gigilitan ng leeg sa pamamagitan ng kalawit ko! Ha? Dudurugin ko ang buko niyo! Bale, wala sa akin yan! Hindi man lang kayo nagalusan sa lakas ng pagpalo ko ng bakal sa ulo niyo. Oo, Jack. Kaya ngayon, gigilitan na kita ng leeg. Ha? At susunod naman kita pagkaginal mo. Ha? Ben, Elmo? tulungan mo ko. Ay, Diyos ko. Ang asawa ko. Halika. Elmo, ano nangyari sa'yo? Bakit may sugat ang leg mo? Isugod mo ko sa ospital. Sino may kagagawan yan? Si Mandeo. Si Mandeo? Tulungan mo ko, Berna. Dali mo ko kagad sa ospital. Ayoko pang mamatay. Elmo? Elmo! Ba't nabitawan mo ang kalawit na iyo? Ha? Nagulat ako sa biro mo, kamatayan eh. Eto, tatapatin ko na. Hindi ako nagbibiro. Ha? Huwag mong sabihin... Oo, Deo. Kaya pinuntahan kita. Totoo ang sinabi ko. Ngayong gabi, isa sa pamilya mo ang nakatakdang mamatay. Ang inay ko? Hindi. Sino sinasabi mo? Ang iyong anak. Ang anak ko? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng tumanggi sa gusto ko, Deo. Hindi ka pwedeng tumutol. Ikaw ang magsasagawa sa pagkuha sa kaluluwa ng iyong anak. Hindi ko magagawa yan. Gagawin mo sa ayaw mo sa gusto. Ikaw, Deo, ikaw ang papatay sa sarili mong anak. Kamatayan? Hindi. Ano pang hinihintay mo, Deo? Sundin mo na ako. Nag-iisang anak ko si Kokoy. Patayin mo na siya. Mahal ko ang anak ko. Ayoko mawala siya sa akin. Sundin mo na ako. Hindi. Kapag hindi mo pinatay ang anak mo, Deo, ako ang papatay sa kanya. Huwag kamatayan. Huwag. Ayaw mong patayin ko ang iyong anak. Handa ko muling makipagsugal sa'yo para sa buhay ng anak ko. Sa kala mo ba papayag ako? Kahit wala kay taya, sapat na sa akin mailigtas ko ang anak ko.
Hindi na ako makikipaglaro sa iyo, Teo. Hindi na ako magpapadaya sa iyo sa sugal. Ha? Alam mong dinaya kita? Oo. Sa simula pa lang alam kong dinaya mo ako sa sugal. Ba't binigay mo sa akin ang kalawit mo? Nakipaglaro lang ako sa iyo. Hinayaan ko lang tulungan mo ako sa pagsasabog ng lagim. Papa! Kokoy! Huwag mo po kausapin ni Momo. Ano, Teo? Papatayin mo na ba ang anak mo? Kamatayan! O ako na ang papatay sa kanya? Hindi ko kamatayan. Ako. Ikaw? Oo, ako lang papatay sa anak ko. Mabuti naman natuto ka na. Masusunod ang gusto mo kamatayan. Dapat lang, Teo. Papa! Ngayong gabi, may mamamatay dito sa bahay namin. Magsasabog ako ng lagim. Patayin mo na ang anak mo. Gigilitan ko na ng liig. Pupungutan ko na ng ulo. Pero, hindi anak ko ang mamamatay! Teo! Ikaw ang mamamatay, kamatayan! Ikaw! Kukoy! Putol ulo Momo! Kailangan ko siyang gilitan ng liig, anak. Kailangan ko siyang pumunta ng ulo para makaligtas ka. Teo! Papa! Gumagalaw ulo Momo! Putol na bunguni kamatayan ang gumulong sa sahig, nakakagalaw pa at nakakapagsalita. Kung inakala mo na patay mo na ako, Teo, nagkakamali ka. Buhay ka pa rin? Wala akong kamatayan. Nagawa mo pang ibalik yung ulo mo sa kalansay mong katawan? Oo, Teo. Para ipagpatuloy ko ang aking gawain, ang pagpatay, ang pagsabog ng lagim. Hindi ko hahayaan mabuhay ka pa, kamatayan. Paulit-ulit kitang gigilitan ng leg. Paulit-ulit kitang pupugutan ng ulo. Nagsasayang ka lang ng oras, Teo. Bigla siya nawala. Bigla nawala. Nasaan ka na, kamatayan? Kamatayan! Kahit hindi kita nakikita, kamatayan, papatayin kita! Mamamatay ka! Tapos na pakikipaglaro ko sa iyo, Teo. Kamatayan! Matapos ako muling magpakita sa iyo. Ang kalawit! Kusang kumawala sa kamay ko, kalawit! At lumutang sa ere, parang papalapit kay kamatayan! Ngayon, Teo, nasa akin ang kalawit ko. Ngayon nasa kamay ko na ulit. Magsasabog na uli ako ng lagim. Kailangan ko magmadali dahil may kapangyarihan nagtataboy sa akin pabalik sa kabilang buhay. Pero isang kaluluwa ay pagsasama ko. Papa! Papalapit sa akin, Momo! Kokoy! Kokoy, tumakbo ka na! Papatayin ko lang anak mo, Teo. Papatayin ko na siya! Nadaya mo na naman ako, Teo. Sa halip na anak mo, ikaw ang napatay ko nang bigla mo ginarang ang katawan mo. Sa pagkamatay mo, naisalba mo buhay ng anak mo. Kaluluwa mo ang makukuha ko. Kaluluwa mo, Teo. Ang madadala ko sa kabilang buhay. Kokoy, ay wag mo nang iyakan ng puntod ng papa mo. Oo nga, Kokoy. Hayaan mo na siyang manahimik dito sa sementeryo. At para matahimik ang kaluluwa ng itay mo, sana mo siya naroroon.
ngayon. Ipagdasal natin siya. Opo, Aling Berna. At ipagdasal din natin, Apo, na lagi tayong gabayan at proteksyonan ng Diyos para hindi tayo maging biktima ng alawit ni kamatayan.